masusunod, di ba? This is the government is a very, very big machinery. Isang malaking bürokrasya yung gobyerno. At ating presidente ang nasusunod yan, especially sa mga direct presidential appointees. Chairman, ako, si assistant chairman, iba pang mga direct presidential appointees dyan. Hindi naman araw-araw na sabihin ng presidente na ito ang posisyon na isa, itong posisyon na isa, mababa, mataas. Wala tayong pag-iisip. Wala akong iniisip na ganun. So, this is an opportunity to serve. This is an opportunity to perform in another capacity. Dahil ito ay face-by-face naman ginawa. Nauna ng phases na implement. Kahapon tinignan namin and I do hope na ang ating mga kababayan ay mapansin nyo na ang mga bagong infrastructure ngayon na mga ginawa ay napakaganda. So, kita makinis na makinis kahapon yung mga bagong overlay ng mga asfalto. So, kwento mo siguro sa kanila yung experience mo na wala ka na rin na kumakalansik sa ilalim. Baka magalit sa atin ng mga nauna ko. Pero kahapon, mapansin nyo, kung madaanan nyo yung mga bagong overlay ngayon, talagang yung solid na solid ang pagkagawa. No? Unlike sa mga asfalto dati na parang nababakbak agad ang mga bato-bato maririnig mo sa fender mo, sa gulong mo na dumidikit. So, wala nang ganun ngayon. So, in terms of adjustment naman sa trabaho from a uniform service to ito, sabi ko nga, isang challenge yan na tama sabi ni Chairman Don na may mga pag-aaralan pa ako mga aspeto sa ating trabaho ngayon kung paano din ma-dispense ang ating mandato in accordance sa kultura ng organisasyon na pinasok. I-review ko yung kanina, sinimulang kausapin yung mga in charge sa traffic, yung mga key personnel natin. Nire-review namin yung mother of land, pati na rin yung mga previous data. Kasi ang traffic is, may 3 E's yan dati. Ang nakikita lang palagi is enforcement. At sa tingin ko naman, dahil dati nga akong police, palaging yung expectation, enforcement, kung ano-anong ang ine-expect ng tao is, yung sabi nga ni Ms. Marisol kanina is mataas ang expectations. Kasi ang ine-expect is enforcement. Pero, yung traffic, nagsisimula talaga yan sa engineering. Okay? Engineering talaga yan. Ang infrastructure ang magdadala niyan. Ang talagang magdadala. And then education. Appreciation ng mga gumagamit, ng mga road users, ng mga pedestrians, at ng lahat ng mga involved na mga moving parts ng traffic system. Third ang enforcement. Pero lately, pumapasok ngayon ang aspeto ng environment. Environment na kung saan magbe-base ang engineering designs natin. So, comprehensive ang pagtingin natin dyan. And kung sinasabi mong first perspective ko, what I'm bringing to the table, examinin muna natin. Sabi ko nga, I'm a fan of data-driven decisions. Okay? Ang pinaka sa tingin ko i-expect ng ating mga kababayan sa kasunod na under the direction of Chairman Artes is titingnan natin lahat ng stakeholders. Kausapin natin ang lahat ng stakeholders para lahat ay may involvement sa mga decisions na ating gagawin. Sir, do you see the need po na increase yung involvement ng PNP, HPG maybe sa enforcement? Enforcement, yeah. Sa ngayon naman, hindi naman sila nawala eh. Andiyan naman ang involvement nila palagi. Ang isa siguro sa aming isa challenge ang mga sarili namin, susubukan natin yung sa mga, i-clarify ko ha, ang MMDA, hindi lahat ng kalsada ay may presence ng MMDA. May specific lang tayo ng mga kalsada na under our jurisdiction. Pero sa mga specific na kalsada, kung saan kami may jurisdiction, ang isa sa mga itatarget natin dito is mabilis na responde, mabilis na pag-clearing kung mayroong mga aksidente. Doon tayo magsisimula siguro. Siguraduhin lang natin na ang engineering design at yung ating ina-expect na paggamit niyan at behavior diyan sa kalsada ay mangyayari. At ang aberrations kasi dyan, sabi yung mga aksidente. So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis na mapuntahan, maimbestigahan at maalis. So we'll set benchmark like 5 minutes sa responde, 10 minutes to 15 minutes sa clearing para wala nang obstruction sa mga sarili namin normal flow. Under the direction nga ni Chairman Don na pag-usapan namin na
Kasi necessary yan eh. Isang necessity yan eh, na walang obstruction sa kalsada. And ang numero unong cause ng obstruction dyan, banggaan. Okay? So, the faster the turnover, the better for us na makabalik sa normal. Okay? So, we try to benchmark ourselves, 5 minutes sa responde, 15 minutes sa clearing. May tinitingnan kami dito na yung current standards, 15:30. So, subukan natin kung kaya natin makapabilisan. Dahil magdadagdag din kami ng mga personnel at magti-train din kami ng mga personnel. We'll also try to coordinate, talk with other government agencies, especially sa mga regulatory, na tanggapin ang investigasyon ng MMDA so that pati ang investigasyon, sir, ay pwede, kung pwede, kaya naming organic na para MMDA na lahat ang papapel sa isang aksidente mula sa responde, mula sa rescue, kung may kinakailang rescue, hanggang sa investigasyon, hanggang sa clearing, isang agency na lang. Nabanggit rin, sir, kanina yung pagdidisiplina sa mga traffic enforcer. Sir, as a former PNP chief, paano yung magiging papel ninyo sa pagdidisiplina sa mga traffic enforcer ng MMDA? Well, may SIAO na existing naman sa MMDA. Hindi bago yan. So, andyan naman yan. I'll just be there to supervise, tingnan kung saan pwedeng mag-improve, saan pwedeng mag-adjust, at kung paano ma-optimize ang operations ng opisinang yan. Sir, back to normal na yung Metro Manila. Lalo, may tuloy-tuloy pa rin naman yung EDSA rehab natin. Kumusta yung magiging traffic management natin para hindi po maabala din yung mga kababayan natin na trabaho at pumapasok sa eskwela, especially sa major thoroughfare? Alam nyo, hindi ako makakuha ng credit dun sa nangyaring rehab nitong holidays. Pero alam nyo, hindi pagsisip-sip sa aking chairman, but really, sir, it's a very good job and really proud of it na maging part ng MMDA dahil before mag-rehab, di ba? Mga doomsday predictions na grabe ang Carmageddon mangyayari rito kasi ang EDSA is muntik pang may magsusuntukan pag magdiskusyon na ganito ang mangyayari dyan pag nagkaroon ng EDSA rehab. Pero, nagulat kayo, no? Tapos na pala. Hindi ka naramdaman eh. At bumilis pa lalo, sinabi ni Chairman kanina, bumilis pa lalo nung holidays, during the time na ongoing ang rehab na yun, from 13, naging 17 kilometers per hour ang travel speed. Which, really, great credit to the MMDA. Thank you. Easily, ABS. Sir, regarding po dun sa pag-ban po sa mga LTV sa mga national highway, meron po bang role si MMDA? Come again? Dun sa pag-ban po ng Sa electric vehicles. Yeah, ay e-trikes e-trikes. Kanina, binigyan ako ng utos ni Chairman to coordinate with the LTO. Pag-usapan namin kung ano ang pwede namin magawa, kung ano ang dapat gawin diyan sa fenomeno na yan. Kasi dumami nga naman talaga ang EV at kailangan ang regulatory niyan ay talagang kailangan higpitan na. Covered naman talaga ng 4136 yan. Kasi pag binasa mong definition ng motor vehicle, any vehicle powered other than human power or animal power. Vehicle yun eh. Sir, so ang huhuli rin po si MMDA? Tingnan natin ang kasunod na mapagkasunduan together with the LTO and the LTFRB kasi ginamit ng aring public transport yan eh. But currently, hindi pa po, sir, si No, MMDA.